Hello mga ka-nurse! Nandito na naman po tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan tungkol sa pag-aalaga ng mga bata. Ito po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa uri ng ubo ng mga bata, ang mga sanhi at lunas. Karamihan sa mga ubo ay sanhi ng isang kondisyon sa paghinga, katulad ng sipon, trangkaso o hika. Ang pag-ubo ng sanggol ay isang mahalagang mekanismo upang linisin ang mga daanan ng hangin na nasa dibdib at lalamunan ng mga bata. Ngunit, maaaring nakababahala at paminsan-minsan maaaring ito ay isang indikasyon ng isang malubhang karamdaman. Ang una, ito yung ubo or dry cough. Kilala rin bilang post-viral na ubo ay gumagawa ng kaunti o walang plema na madalas nasanhi ng labis na mucus na bumabara sa mga daanan ng baga at karaniwang sinasamahan ng malakas o magaspang na paghinga. Sanhi, pamamaga ng ilang bahagi ng lalamunan, allergic reaction at pagbabago ng temperature, isang napapanahong virus or cold at flu. Ano ang dapat gawin? Uminom ng maraming tubig at paggamit ng humidifier. Iwasan ng mga source na nagdudulot ng allergic reaction. Pangalawa, ang ubong parang kahol ng aso or bark-like cough. Ang pamamaga ng itaas na bahagi ng trachea or larynx ay maaaring magdulot ng matinding ubo. Maaaring samahan ng tunog ng pagpito o karaniwan sa gabi. Karaniwan ito sa edad na 6 na buwan hanggang 3 taon. Ang karaniwang sanhi ay kadalasang croup, kung saan namamaga ang maliliit na daanan ng hangin ng bata kaya nahihirapan siyang huminga. Ang mga sanhi ng croup ay kinabibilangan ng bacterial infection or allergy. So ano ang dapat gawin? Warm shower or steam bath 15 to 20 minutes para bumuti ang paghinga. Warm air or mist air upang mapadali ang paghinga ng inyong anak. Maglagay ng humidifier sa loob ng room at bigyan siya ng maraming tubig. I-report sa pediatrician kung lumalala o hindi bumubuti ang kanyang kalagayan. Tandaan, ang tubig na sinasabi na maraming tubig na ipapainom ay kapag ang bata ay more than 1 year old. Ubo na may pito or wheezing cough. Ang tunog na magaspang o garalgal. Ang pag-ubo na may tunog ng paghinga ay maaaring isang senyales ng isang pamamaga sa lower part na daanan ng hangin sa baga. Karaniwan sa mga mas matatandang bata at maaaring senyales ng hika. So ang sanhi, karaniwang tanda ito ng respiratory syncytial virus, asthma, or bronchiolitis. Mga dapat gawin? Kumonsulta sa inyong pediatrician kung paano tugunan ang mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng kalamnan. Makipag-ugnayan kaagad sa inyong pediatrician kung tila nahihirapang huminga o uminom. I-encourage ang inyong anak na magpahinga at uminom ng maraming fluids. Karamihan sa mga bata ay hindi nangangailangan ng gamot ng bronchodilator, antibiotic or steroid, ayon sa mga alituntunin. Sa mga seryosong kaso, maaaring kailanganin ang isang bata na maospital upang makatanggap ng oxygen, mga fluids o gamot. Mahalak na ubo or whooping cough.
kilala rin bilang pertussis ang whooping cough. Ang mga bata na nakakaranas ng impeksyong ito ay karaniwang nakakaranas ng sunod-sunod na ubo higit 20 beses sa isang paghinga, na may kasamang mga tunog ng halak sa tuwing sila ay mag-i-inhale. Ang whooping cough ay kadalasang sinasamahan ng mga sintomas tulad ng pagbahing, banayad na lagnat at runny nose. Ang sanhi ay karaniwang simptomas ng impeksyon sa respiratory system na gawa ng bakterya na tinatawag na Bordetella pertussis na nagdudulot ng matinding pamamaga na nakakapagpaliit at kung minsan ay humaharang pa sa mga daanan ng hangin. Mga dapat gawin, magpabakuna po kayo ng diphtheria, tetanus at pertussis or the DTP or DTaP or DPT upang makaiwas ang inyong anak mula sa pertussis. Kumonsulta ka agad sa inyong pediatrician. Sanggol na mas bata sa 6 na buwan ay maaaring kailanganing maospital. Pag-inom ng antibiotics as doctors prescribe. Basang ubo or phlegm-filled cough. Ito ay may malapot na maberdeng plema, may lagnat, namamagang lalamunan, at matubig na mga mata. Maaaring ito ay maging tanda ng isang karaniwang sipon na maaaring tumagal mula sa ilang araw hanggang sa ilang linggo. Ang sanhi, infection, tulad ng pneumonia, or baka may allergy, etc. Mga dapat gawin, kung nahihirapan silang suminga, maaari mo silang tulungan sa pamamagitan ng paggamit ng bulb syringe or nasal saline drops. Humidifier at warm bath ay maaari ring makatulong. Kumonsulta sa pediatrician, maaaring i-x-ray ang bata at oxygen saturation test. Ang pediatrician ay magre-reseta ng antibiotic kung kailangan. Ang pulmonya ay karaniwang maaaring gamutin sa bahay, ngunit kung ito ay malubha, maaaring kailanganin ng inyong anak na manatili sa ospital ng ilang araw. Ubo sa gabi or night cough. Ang mga ubo sa gabi ay kadalasang nagre-resulta mula sa hika dahil ang mga daanan ng hangin ay nagiging mas madaling mamaga sa gabi. Bukod dito, ang sipon ay maaari ring mag-trigger ng isang episode ng pag-ubo sa gabi dahil ang mucus na nagmumula sa ilong ay maaaring tumulo pababa sa lalamunan at maging sanhi ng pag-ubo sa gabi. Ubo sa araw or daytime cough. Ang ubo na ito sa araw ay maaaring sanhi ng mga irritants na nasa hangin tulad ng usok, mangat na alikabok, usok ng tabako, air freshener, or buhok ng alagang hayop. Kung ano ang dapat gawin natin ay iwasan ang mga allergens or iwasan ang mga sanhi or irritants para ang bata ay hindi masyadong atakihin ng kanyang pag-ubo. Ubo na may lagnat. Kadalasan ang ubo na dulot ng isang karaniwang sipon ay may kasamang bahagyang lagnat. Gayunpaman, kung ang lagnat ay higit sa 38.5 degrees centigrade, ito ay isang malinaw na senyales na ang bata ay may pulmonya at dapat na dalhin kaagad sa isang doktor. Ubo na may pagsusuka. Ang pagsusuka minsan ay sinasamahan ng pag-ubo. Sa kaso ng sipon o hika, ang pag-alis ng mucus sa tiyan ay maaaring magresulta sa pagduduwal. Bukod dito, ang matinding pag-ubo ay maaari ding maging sanhi ng pagsusuka sa pamamagitan ng pag-trigger ng kanilang gag reflex. Ang pagsusuka ay hindi malubha maliban kung hindi ito titigil.
patuloy na pag-ubo or persistent cough. Ang pag-ubo ay maaaring tumagal ng ilang linggo kung ito ay sanhi ng impeksyon sa sinus, allergy or hika. Ang pag-ubo na dulot ng sipon ay maaari ding magpatuloy kung ang virus ay hindi madaling mawala. Anumang ubo na tumatagal ng higit sa 3 linggo ay nagiging paulit-ulit na ubo at dapat na masuri ng isang manggagamot. Ang pag-ubo ng mga bata ay lubhang nakakabahala sa mga magulang. Kaya't nararapat lamang at sa palagay ko ay itong video na ito ay makakatulong sa mga mother para sa pag-aalaga ng kanilang mga sanggol. Kaya huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share para makatulong kayo at mabigyan sila ng information. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Bye mga ka-nurse!